The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa atin pong buhay, marami po ba tayong problemang pinagdaraanan? Sa atin pong buhay, mabigat po ba ang ating mga problema? Alam niyo po, hindi naman po yan dapat ang ating tinatanong. Ang dapat nating tinatanong, kanino ba tayo nakakapit? Sino ba ang ating sandigan? Hindi po ba? Alam niyo po, 2 weeks ago ako may nakausap sa messenger, yung pong sister-in-law ng aking classmate ko nung high school. Kaya kami nagkausap dahil madalas po sila magpunta dito. 2 weeks ago, nung last Saturday, sila po ay nagpunta, kami ay nagkaka-message sa messenger. So out of curiosity po, dahil nga madalas silang magsimba dito, sila po ay taga-Maynila pa. Taga-Maynila, out of my curiosity, sinabi ko dun sa kanya, bakit ba kayo madalas magsimba dito sa Manawag? Yun po aking naging katanungan, bakit ba madalas kayo magsimba dito sa Manawag? Nung sumagot siya, sabi niya, alam niyo po, Father, ang totoo po niyan, 19 years na po kami nagpupunta sa Manawag. Once a month, lagi po kami nagsisimba for 19 years. Wala po yang patid. Natigil lang po yan, syempre, nung nagkaroon ng pandemic. Pero nung pwede nang makalabas uli, pinagpatuloy nila yung kanilang tradisyon, yung debosyon ng pagsisimba once a month, na tumagal na ng 19 years. Kaya po nung ako na-receive ko yung message na yun, napakompute pa ako. Kasi alam ko po siyempre, yung pagluwas, merong gastos yan, hindi po ba? Magkano na ba ngayon ang pag kayo ay galing ng Maynila? Di ba? Gasolina, toll gate. May pagkakataon, kakain pa kayo. Kaya sabi ko, magkano ba ang gastos ng isang luwas, balikan? I-multiply natin ng 12 months. Tapos, i-multiply pa natin ng 19 years. Kinalculator ko pa, sabi ko, medyo malaking halaga to ah. Pero sa nagmamahal po, baliwala yan. Hindi ba? Napakaliit na bagay niyan. Kung tutuusin nga po, kung napupunta na kayo dito noong wala pang T-Plex, SC-Tex, alam niyo ba kung gaano katagal yung biyahe mula Maynila? Ngayon po, mga more than 2 hours na lang. Pero po nung wala pa yung T-Plex na yan, saka SC-Tex, actually more than 4 hours po. Imagine niyo more than 4 hours, napakatagal. Kung kukumpitin mo yung balikan, halos 8 oras. Pero gaya nga po ng sabi natin, para sa nagmamahal, yung mga ganyang layo, baliwala yan. Hindi po ba? Kahit gaano kalayo, pag mahal mo, baliwala. Pero ang totoo po niyan, sa aking pagninilay dun sa kanyang message, ang mas nakita ko po talaga ay yung katotohanan na parang miyembro na nila ng kapamilya yung ating mahal na ina. Hindi po ba? Parang miyembro na ng kanilang pamilya ang ating mahal na ina. Kasi imagine niyo, 19 na taon. 19 na taon, once a month sila ay laging naandito. Higit po dun sa aking kinompute, ang mas nakikita ko po talaga is parang miyembro na ng kanilang pamilya ang ating mahal na ina. At alam po, yan po ang makikita natin sa ating ebanghelyo dahil yan ang ibinili ng ating Panginoon. Hindi po ba? Yan ang ibinilin sa atin ng Panginoon. Kaya nga po ako inspired sa kwento niya.
Dahil po isa siya sa talaga nagpapatunay na isinabuhay ang sinasabi ng ating Panginoon, ang makikita natin sa Ebanghelyo, na ang kanyang ina ay ating ina. Ang kanyang mahal na ina ay ating mahal na ina. Kaya po ako'y inspire na inspire. At alam niyo po doon po sa kanyang message, hindi pa po natapos doon. Sabi nga niya Father, pag magkaroon po tayo ng chance, gusto ko sana ikwento sa inyo yung mga miracles na natanggap ko. Miracles na tanggap ng aming pamilya. Dahil po sa aming buhay, dami po naming pinagdaanan at ramdam na ramdam ko po yung naging tulong ng ating mahal na ina sa aming buhay, sa aming pamilya. Hindi ko lang po alam kung kailan kami makikita, pero ako po'y inspired na inspired dun sa kaniyang kwento. Kaya po sa ating mga buhay po talaga mga kapatid, hindi po natin dapat tinatanong kung gaano karami ba ang ating problema. Hindi natin dapat tinatanong kung gaano kalalaki ang ating problema. Dahil po binigay na sa atin ng ating Panginoon ang kanyang mahal na ina. Alam niyo po kung tutuusin natin yung laki ng ating problema sa kapangyarihan ng ating Panginoon, napakaliit lamang, napakaliit. Hindi po ba? Dahil ang ating Panginoon ay Diyos. Diyos na walang hanggan, Diyos na makapangyarihan. Kaya po kung kumpara natin yung mga pinagdadaanan natin sa ating buhay, napakaliit lang po yan. Kaya po parang nakikita ko na, parang hinahabilin na nga lang niya sa kanyang mahal na ina, yung mga maliliit nating problema. Mami, kayang-kaya mo na yan. Hindi ba? At yan po ay makikita din natin sa history ng ating simbahan, sa kasaysayan ng ating simbahan, sapagkat sa kasaysayan po ng ating simbahan, napakarami na pong naging aparisyon ng ating mahal na ina. Hindi po ba? Sa Lourdes, sa France, sa Guadalupe, sa Fatima. At makikita po natin sa bawat aparisyon ng ating mahal na ina, nakakapagtayo dito ng simbahan at sa pamamagitan ng mga simbahan ito, parang pinamumudmud ng ating Panginoon ang kanyang mga biyaya. Ipinamumudmud ng ating Panginoon ang kanyang mga himala. At napakaswerte nga po natin dito sa Pilipinas. Meron po tayong dambana ng ating mahal na ina dito sa Minor Basilica ng Manawag. At yung dami po ng tao talaga, isang patunay po yan ng pagmumudmud ng ating Panginoon ng kanyang mga biyaya, ng kanyang mga tulong. Walang mga po dito, tingin ko baka meron nga dito po. Talaga meron na kayong masasabing tinanggap kayong himala mula sa ating mahal na ina. Ako po'y napakarami ko nang naririnig na kwento. Pero pag nakausap ko po itong kaibigan ng aking classmate, tingin ko po makakarinig na talaga ako ng first hand na kwento. Dahil po pag andito ka talaga sa Manawag, marami kayong maririnig. Tulong ng ating Panginoon. Tulong ng ating mahal na ina. Kaya po sa ating misang ito po ang ating pagnilayan. Ang katotohanan na hindi natin dapat tinatanong kung gaano ba karami ang ating problema. Hindi natin dapat tinatanong kung gaano kalaki ang ating problema. Dahil ang totoo po, napakaliit niyan kumpara sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang mas mahalaga pong dapat itanong natin, kanino ba tayo nakakapit? Sino ba ang ating sandigan? Mas lalo na po ngayon, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng ating mahal na ina bilang ina ng ating simbahan. Kaya po sa ating simbahan, talagang mahal natin ang mahal na ina, talagang tinatangkilik natin ang mahal na ina dahil ito po ang naging utos ng ating Panginoon. Ito ang naging huling habilin ng ating Panginoon. Kaya po sana sa misang ito, maging paalala po sana ito sa atin. Ang katotohanan ng ating mahal na ina ay ina ng simbahan. Ina ng bawat isa sa atin, bawat isa sa atin na bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Alam niyo po kung babasahin natin ng buo itong Ebanghelyo, andito po natin makikita, hindi po ba andito yung eksena ng ating Panginoon sa krus? Eksena ng ating Panginoon sa krus, andun na siya sa krus, at ano isa eksena na makikita natin sa kwento na ito? Tatandaan niyo po ng ating Panginoon ay nasa krus nung siya ay patay na.
Di po ba siya itinusok ng lance, ng sibat dito sa kanyang tagiliran? Tatandaan niyo po ba kung ano yung lumabas dun sa kanyang tagiliran? Tubig at dugo. Tubig at dugo. At ano ba ang sinisimbolo ng tubig at dugo? Ang tubig po, ang sinisimbolo po nito ay ang binyag, ang paglilinis ng binyag. At ang dugo po ang sumisimbolo ng banal na Eucharistia. Kaya po sinasabi natin ang simbahan ay galing sa tagiliran ng ating Panginoon para pong nangyari doon kay Adan at kay Eva. Hindi po ba? Saan ba galing si Eva? Sa tagiliran ni Adan. Si Eva ay bahagi ng katawan ni Adan. Si Eva ay asawa ni Adan. Ganon din po sa ating simbahan. Kaya po na sinasabi natin na tayo ay galing sa tagiliran ng ating Panginoon. Dahil po sa binyag, tayo nilinis ng ating kasalanan at tayo naging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay pinagtitibay natin sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Kaya sana po kung talagang matibay ang ating kapit sa ating Panginoon, matibay ang ating kapit sa Diyos, dapat pinaninindigan po natin ang ating pagiging bahagi ng katawan ni Kristo, ang pagiging asawa ni Kristo. Kaya sana po sa ating buhay, hindi po sana tayo nagsisimba-simba ng paminsan-minsan lang. Kasi po kung paminsan-minsan lang tayo nagsisimba, ibig sabihin, mahinang-mahina ang kapit natin sa ating Panginoon. Hindi po ba? Dapat po sa ating buhay, pinaninindigan po natin talaga yung ating pagiging katawan ni Kristo. Pinaninindigan natin yung pagiging bahagi natin ng katawan ni Kristo. At isang patunay dyan, ay kung tayo ay laging nagsisimba, linggo-linggong nagsisimba, araw-araw nagdarasal. Sabi nga po natin, hindi mahalagang tanongin kung gano'ng karami ang ating problema. Ang pinakamahalaga pong tanong sa atin is, kanino ba tayo nakakapit? Sino ba ang sinasandigan natin? Kung sa ating pong buhay, medyo mahina po ang ating kapit sa ating Panginoon. Paminsan-minsan lang tayo nagsisimba. Yan po sana ay panalangin natin sa banal na misang ito. Yan po sana ang hilingin natin sa ating mahal na ina. Ng ating buhay, tunay tayong kumapit sa ating Panginoon. Kasi po kung hindi tayo araw-araw nagdarasal, hindi tayo linggo-linggo nagsisimba, napakahina ng kapit natin sa Diyos. Napakahina ng kapit natin sa Diyos. Kaya po sana ito yung ipanalangin natin sa banal na misang ito. Ito yung hilingin po natin sa ating mahal na ina. Na ina ng ating simbahan, na ina ng bawat isa sa atin. Ito po sana hilingin natin na maging malakas ang kapit natin sa ating Panginoon. Maging matibay ang ating kapit sa Diyos. At yan po ay sa pamamagitan, makikita natin kung sa ating buhay talagang meron tayong kaugnayan sa Kanya. Pagdarasal araw-araw at pagsisimba linggo-linggo.